Isinusulong na ng ilang kongresista ang pagpapanagot sa mga personalidad na walang takot na nagpapakalat ng maling impormasyon sa bansa, lalo na sa social media. Kahapon sa isang pagdinig ng Kamara, isa sa mga naungkat ang mapanirang video laban sa presidente at pinangalanan ng isang influencer kung sino umano ang nasa likod nito. Nagbabalik si Mela Lesmora sa sentro ng balita live. Naomi, muling nanindigan ang mga kongresista na hindi nila sinusupil ang freedom of speech ng mga influencer, kundi pinipigilan lang nila ang pagkalat ng mga maling impormasyon sa bansa, lalo na sa social media. Kasunod ng pagdinig ng House Tri-Committee kahapon ukol sa fake news, nanindigan si House Assistant Majority Leader Jude Asidre na kailangan ng mapanagot ang mga personalidad na walang takot na nagpapakalat ng maling impormasyon sa bansa. Sabi ni Asidre, hindi ito pagsusupil ng freedom of speech, kundi pagtitiyak lamang na tuwing ginagamit natin ang ating boses, ito ay para sa tama at sa katotohanan lamang. Nakakadismaya at nakakaalarma na anya ang ginagawa ng ilang personalidad na nakalulusot lamang sa kanilang mga kasinungalingan. Kahapon tahasang ibinunyag ng nagpakilalang influencer na si Vicente Bencalo Pebbles Cunanan na si dating presidential spokesperson Harry Roque umano ang nasa likod ng isang mapanirang video online laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bahagi umano ito ng isang plano para sirain ang kredibilidad ng presidente at mag-udyok ng galit laban sa administrasyon. Sabi umano ni Roque, magaling siyang magpabagsak ng gobyerno. Sa isang pahayag naman ni Attorney Roque, mariin niyang itinanggi ang mga paratang. Ayon sa mga kongresista, nais nilang mabigyang linaw ang isyong ito. Gayon din ang iba pang posts online para maipabatid sa publiko kung ano ba talaga ang totoo. Naomi, kahapon may 4 na social media personalities din na naipakontempt ang House Tri-Committee, kabilang na nga si Sas Rogando Sasot, Mark Lopez, Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. At sa ngayon, inaabangan natin yung magiging sitwasyon dito sa Kamara kung nakahanda na ba yung magiging detention facility para sa kanila kapag sila nga ay nahuli na. At Naomi, idagdag ko na lamang din, kanina lamang ay nakapanayam din ng House Media si House Deputy Minority Leader Franz Castro at iginiit nga niya na dahil nadadawit na naman sa isang issue si Attorney Harry Roque ngayon, ito ay senyales at kailangan na talaga niyang umuwi ng Pilipinas at ipaliwanag ang itong mga kinasasangkutan niyang usapin. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.